Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tuloy natin yung Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Sa sumunod na katanungan, ma huwa ad-dabitu fi tulis salati wa kasriha fi salati tarawih wal qiyam. So ito may kinalaman na naman uli sa salatu tarawih at qiyam. So ano raw ang mga pamantayan sa gaano kahaba o gaano kaikli ang salatu tarawih at qiyam. Ngayon para ma-distinguish nga natin sila sa isa't isa, nabanggitan natin ito nung nakaraan, kapag sala na voluntaryo na ginagawa sa gabi, sa pagitan ng pagkatapos ng Isya at bago mag-Fajr, bagong oras ng Fajr, ang tawag sa lahat ng sala na yun, qiyam. Lahat na yung qiyam, ang tawag. Qiyamul Layl, tinatawag din siyang Qiyamul Layl. Pero kapag sinabing Qiyamul Layl, mas nauunawaan siya bilang tahajjud sa madaling araw bago mag-Fajr. Ibig sabihin, lampas na ng hating gabi. Whereas ang tarawih, especially ito sa Ramadan pagkatapos ng Isya, yun ang pinagkaiba nila. Qiyam, mas general na term, tarawih pagkatapos ng Isya, at tahajjud pagkalampas ng madaling araw hanggang bago mag-Fajr. So dito sa sagot ni Sheikh rahimahullah, as-sunnatu alal imami alla yashukun nasu alla yashukku alan nas wala yadurruhum. Ang sunna para sa imam ay hindi siya magdulot ng paghihirap sa mga tao at hindi siya makapagdulot sa kanila ng pinsala. Ibig sabihin, ang mga sala na ito, salatu tarawih lalo na kasi may kasamang ibang tao. Kasing qiyam, tahajjud, pwede naman ikaw lang mag-isa. Pero yung tarawih, sa ginagawa ito sa jamaah, ang sunna rito, hindi ka magdulot ng pagpapahirap sa tao at hindi mo sila mapipinsala. Na yun nga ang tinutukoy dito, syempre yung masyadong mahaba na salatu tarawih. Either mahaba yung pagtayo o mahaba na maraming masyado yung rakaah. O maaring pinsala sa tao o kumbaga pagpapahirap sa tao kapag yung ginawa yung naman yung tarawih sobrang bilis. Yung katulad ng nakikita natin ngayon sa mga video na kumakalat online, yung masyadong mabilis yung pagbasa, tapos magruruko, magsusujud, hindi na makahabol yung tao eh. Diba? Tawag nila Fast and Furious Tarawih. Diba? Masyadong mabilis. So, hindi ganun. Makatwiran ang tarawih inshallah. Baka yung kambal, mamaya, nagdududa ako dito eh. Unahan ko na rin baka isipin nyo, kaya naman tapusin yung Quran sa isang tarawih lang. Ako nga sa pag tarawih, di ba? Yung basa ko, actually, hindi naman mabilis yung basa ko eh. Kasi baka may magrereklamo dito, baka mabilis yung basa ko. Hindi, ganun din yung normal na basa talaga. Ang tawag doon, hadar. Yung hadar. Ang hadar, kumpara sa iba pang mga pagbasa, di ba tartil yung regular na bilis. Yung hadar, na yung pagre-recite sa sala, lalong-lalo na o sa tarawih, yun yung parang pagbasa na yung tempo niya parang kasing bilis ng ikama. Ganon. So, ang mahalaga syempre, yung tajwid na nare-recite lahat ng mga letra. At tama yung pagkaka-recite inshallah. Kaya mapapansin niyo may mga aya. Babalikan ko talaga pag nauutal ako, babalikan ko 'yun. Okay, may mali akong na recite kasi yung mga aya kasi sa Quran, kakabasa mo, maring hindi mo naman siya kabisadong buo, di ba? Pero pamilyar ka na sa kanya kung ano yung susunod, kaya mabilis ka na makakabasa. Minsan nagkakamali ako ng assumption. Halimbawa, min qabli, pero hindi pala min qabli, min qablu pala. Kasi pwede mangyari min qablu eh. Min qablu.
Min qablu, kapag ang tinutukoy dito, noon. Pero min qabli, condition siya, bago pa mangyari. Ganun siya. So, minsan namamali ako. Yung mga harakan na yun, babalikan ko talaga yun, bubuuhin ko yung aya uli. Tsaka meron mga salita talaga sa Quran nakakabulol. May mga aya sa Quran na nakakabulol. Yung halimbawa, anulzimukumuha. Yun yung pala. So, maraming aya na ganun yung mahahaba na salita. Isang salita pero ang haba, ang daming syllable. So nakakabulol na sambitin. So yung katamtaman lang na bilis sa pagbasa, sa haba ng ruku. Yung ruku tsaka sujud natin sa tarawih, yung ginagawa ko na lang, kasing haba lang din ng sujud at ruku natin sa sala. Pitong subhana rabbiyal a'la, 7 subhana rabbiyal azim. Ganun siya. Kasi yung ibang mga masjid, pinapahaba nila masyado yung ruku tsaka sujud, lalong-lalo na sa tahajjud. Yung na-experience ko niyan sa Saudi, lalo na yung unang first time ko makadalo nung yung mga ganun. Nahihilo ako pag tayo ko sobrang tagal ng sujud Parang yung dugo ko nasa ulo na napunta. So paano yun kung meron ngang matanda, di ba? So hindi rin mainam. So katamtaman. So yung mga pitong subhana rabbiyal a'la, ganun siya kahaba. Para sa akin okay na yun, inshallah. Kasi yung ibang mga imam nga, ang sabi nila, ang mainam talaga, ang pinakamainam, minimum kumbaga sabi nila, minimum, di ba sa sunnah, 3. At kung may jamaa, mas malaki ang jamaa, mas matagal ang ruku at sujud. Yan yung tinuro sa amin Kasi mas malaki yung jamaa, mas tumatagal yung response time ng jamaa na makasunod sa imam. Diba sabi ng imam, Allahu Akbar, magruruku siya. Hindi lahat agad-agad makakasunod sa kanya. Kung 3 subhana rabbiyal azim lang yung i-recite mo, pag tayo mo, paruku pa lang yung iba. Lalong-lalo na yung nasa likod kung matagal silang makarinig ng ng pagtatakbir mo. So, kapag may jamaa, mga 5 o 7 hanggang 9. Pero doon sa Saudi, may napagsalahan ako. Parang 30 yata na subhana rabbiyal a'la yung yung sujud. Ang tagal talaga. At yun nga, maaring hindi na yun mabuti. Lalo-lalo na para sa matatanda o may mahina na katawan. Ang tagal namin nakasujud o nakaruku. So nga, al-imamu yajtahidu wa yataharra as-sunnah. So marapat na magsikap ang imam na maging makatwiran sa pagpapatupad ng sunnah. Yataharra, ibig sabihin, hahanapin niya kung yung pinakamainam, inshallah. Ma yashukku alayhim fi qiraatihi wa fi ruku'ihi wa fi sujudihi. Ayun nga, sinabi dito, na hindi mahirapan yung tao sa kanyang pagbasa. Na masyadong, halimbawa, sa isang tayo, alhamdulillah, sa isang rakaah, 2 page. Katamtaman pa yun, alhamdulillah. Sa isang rakaan natin, mga 5 minuto, di ba? Tatagal mga 5 minuto. Okay lang yun, inshallah. At yun nga, yung ruku at sujud, kung masyado matagal, mahirap din sa tao. Yataharra wa yajtahid. So hanapin niya yung makatwiran at magsikap siya sa kung ano makatwiran para sa mga tao, inshallah. Wallahu yuwaffiqana wa iyyahu. So gabayan nawa tayo ni Allah at gayon din ang mga imam, alhamdulillah, na sinabi dito ni Sheikh, yung huling binanggit niya yung dua, na gabayan nawa tayo ni Allah at gayon din ang mga imam. Amin ya rabbal alamin. Sumunod, idha kana syakhsu indahu maradur rabu. Kapag meron daw tao na may hika, ito yung Arabic ng hika, rabu. Sabi nila, pag asma daw, pang mayaman yun. Pero pag hika, yun yung pang mahirap. Wahudiku at tanafus. At ito yung paghihirap daw na makahinga. Wakad yasta'milu al-bakhak aw yasta'malu ibron lirabu. So maaaring sila daw ay gumagamit ng bakhak.
Yung bakak dito na tinutukoy, either ito yung nebulizer, yung may usok, at sinasabi rin naman ng mga scholar, maaari ding matukoy na bakak yung inispray sa bibig na para sa asthma. At meron din namang iba, meron silang itinuturok na gamot. Kasi ang hika talaga, allergic reaction. Kadalasan allergic reaction. Ba nakasinghot ka ng pusa, yung balahibo ng pusa o aso, o kahit amoy nila. May taong ganun. Maraming nagtitrigger ng kanyang allergic reaction. So yung mga ginagamit nila na yun, naglalaman siya ng mga pangontra sa allergic reaction. Kasi ang allergic reaction sa totoo lang nakakamatay. Na yun nga, hindi lang hika ang allergic reaction ng tao, hindi lang mapantal-pantal. Nakain ka ng manok, magkakapantal ka, hindi. Pwedeng mangyari na ito nga, yung naninikip ang dibdib. So meron mga tao, mamamatay talaga kapag lumala, inatake sila na matinding hika. Halimbawa niyan, bukod doon sa mga bagay na yun na nakakapagdulot ng allergic reaction, halimbawa, yung natusok ng bubuyog, yun matinding matinding nagdudulot ng allergic reaction. Merong mga namamatay sa tinusok ng bubuyog. So ito yung mga gamot nila. Watilkal iber yudafu aliha ba'dal mugaddiyat. At dito binanggit nung nagtatanong na ang ilan daw sa mga itinuturok na ito para sa hika, asthma, ay meron daw nilalaman na nutrisyon. May mga sustansya. Famahok mo istimaliha. Ano ang hatol sa paggamit sa mga ito? So unang sinabi ni Sheikh rahimahullah, al-ibrul magdiyah o mugaddiyah tuftirus saim. Yung panturok daw na mayroong sustansya, mayroong nutrisyon, nakakasira, nakakaputol ng pag-aayuno ng sino mang nag-aayuno. Hada idha kana maridun lahul fitru walhamdulillah wa yaqdi. So itong tao na ito na gagamit ng iber na ito, di ba, darura. Ibig sabihin, hindi siya magkakasala. Pero, putol lang pag-aayuno niya at babayaran niya ito. Putol lang pag-aayuno niya at babayaran niya ito. Katulad ngayon natalakay natin nung nakaraan, di ba, yung tinanong si Sheikh bin Baz, rahimahullah. Mahigpit siya sa bagay na ito Yung nagadan ng maaga, tapos sinunod ng mga tao yung muaddin, nag-iftar sila. Tapos wala pa pala talagang maghrib. Nauna yung nag-aadan ng 15 minutes kasi maulap. Tapos maya-maya, napagtibay nila na hindi pa pala lumulubog yung araw. So sabi ni Sheikh rahimahullah, sira ang fasting nila, bayaran nila yung araw na yun. Pero iba pa mga scholar, ibinibilang nila ito doon sa, kumbaga mapapahintulutan na pagkakamali, na wala silang pananagutan, wala silang kasalanan, at the same time hindi masisira ang kanilang pag-aayuno. Pero mahigpit si Sheikh bin Baz rahimahullah. Kaya nga, sa maraming fatwa dito, nababanggit palagi yung ahwat, pinaka-safe. Yun nga, yung doon sa fatwa niya na yun, so doon sa interpretasyon niya, doon sa hadith, Inna Allah tajawaza li ummati al-khata wa nisyan wa mustukrihu alayh. Pinaumanhinan para sa aking umma ang pagkakamali, ang pagkalimot at ang ipinilit sa kanila. Para sa ibang mga scholar, kumbaga sa kalagayan nung nag-iftar ng 15 minutes bago maghrib dahil nagadan na, hindi sira ang fasting nila kasi nagkamali sila at ang pagkakamali ay dulot ng adan na maaga. Hindi masira yung fasting nila. Wala silang kasalanan at hindi masira ang fasting nila. Pero Sheikh bin Baz rahimahullah, wala silang kasalanan, oo. Pero sira ang fasting nila. Sira ang fasting nila. Anyway, pareho naman pwedeng panghawakan yun, inshallah. Pero nga, sa mga bagay na ito, yun nga, palaging kunin natin yung mas safe. Yung mas safe, inshallah. So dito nga, sa usapin na ito, so kapag may nilalaman na sustansya yung panturok, di pa pag walang sustansya, hindi makasira ng fasting. Halimbawa, insulin, magtiyak ang tao.
magtiyak ang tao kung meron ba itong sustansya. Anyway, yung mga nire-reseta naman na pang-inject, pwede mo nang tanongin yung doktor eh. Dok, may nilalaman ba ito na na mga sustansya? Meron ba itong vitamins? Meron ba itong minerals o iba pa? Pero kung gamot lang talaga siya, walang problema. Walang problema. Amma idha kana yastati'u as-sawm fa innal ibra al-magdiyah tuftir. Okay, so yung una palang sinabi ni Sheikh Rahimahullah, kung yung nag-injection kanina, hindi naman talaga siya nagpa-fasting, pwede nga niyang gawin yun. Sasabi ni Sheikh Rahimahullah, bayaran niya lang yung araw na yun. Pero yung tao na, kumbaga, nagpa-fasting talaga siya sa araw na yun, at nag-inject siya, ganun pa rin, masisira rin naman ang fasting niya. Masisira pa rin ang fasting niya. Lakin al-bukhaq alladhi min babil hawa, yadtarru ilayhi fala haraja fihi insha'Allah. Pero yung paggamit nga ng nebulizer at ng yung spray, sabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, hangin lang ito. Hangin lang ito at hindi ito makakapinsala sa kanya, hindi ito makaka-apekto sa kanyang fasting, inshallah. So yan, nilinaw niya dito na ito ay hangin lang. Pero syempre, yun nga, titiyakin din natin sa doktor kung yung mga nebulizer ba na yun o yung mga ini-spray sa bibig ay hangin lang ba talaga o meron itong nilalaman na volume ng liquid o ano pa man, pwede natin itanong inshallah. Kasi sa mga ganitong bagay, ang naalala ko Sheikh Al-Uthaymin, ganito rin yung sagot niya. Ganito rin ang kanyang sagot. Magkasing edad lang sila halos ni Sheikh bin Baz. Pero syempre, maaring magbabago-bago yung panahon eh. Maaring darating yung panahon, hindi ko alam ngayon hindi naman kasi ako gumagamit ng mga ito, pero maaring may bagong gamot na ganito, nebulizer, pero yung kanyang, yung water vapor niya, may kasamang iba pang mga bagay na pwede maka-apekto sa fasting. Kaya dapat siguraduhin niya sa doktor, inshallah. Siguraduhin niya sa doktor, inshallah. Parang yung pampatak sa tenga. Yung pampatak sa tenga nga. So maaaring papatak yun ng tao dahil konektado yung tenga sa lalamunan. So maaaring mararamdaman ng tao yun sa lalamunan niya. Yung iba nga sabi nila, nalalasahan pa nila. Pero sabi ng mga scholar, hindi nakakasira ng fasting kasi hindi naman umaabot sa tiyan. Hindi naman umaabot sa tiyan. So sinasabi nila hindi nakakasira ng fasting. Sumunod na tanong, panghuli ngayong gabi inshallah. Kayfa yakunul it'am? Paano ang pagpapakain? Hal yakunu jamaiyan o mufarrikan? Kapag magpapakain ka ba? At ang it'am na ito, pwedeng it'am na yung para doon sa may utang na fasting, tapos inabutan na siya ng susunod na Ramadan, tapos hindi pa niya nababayaran. O it'am sa pag-unawa natin sa fidya. Yung hindi makapag-fasting na may sakit na hindi nagagaling, so kasama yun dito. At yung ganun din yung it'am ng kafaratul yamin. Bawa nanumpa ka sa ngalan ni Allah, papakain ka ng 10 tao. Ganun din, ito rin yun. At yung it'am ng ilakipagtalik sa asawa niya sa araw ng buwan ng Ramadan, ilan yung papakainin niya? 60. So paano ba ito? 60 katao ipunin mo? O isang tao papakainin mo ng 60 na beses o multiples nito, iba-ibang mga kumbaga variation nito. 30 katao, pakainin mo ng 2 beses, basta ang total 60 o iba pang bagay. Al-it'amu fihi tafsil. So meron daw ilang mga detalye sa it'am. In kana it'amun an kafaratil yamin wa anil jima'i fi Ramadan wa anil dhihar. Fahada fihi nadar. Ito, so meron ng iba-iba rin pala na kumbaga pananaw sa usapin. Ang it'am para sa kafaratul yamin, ilan yun, di ba? 10. Tapos yung it'am para sa pakikipagtalik sa araw ng Ramadan, ilan yun? 60. Tapos yung dihar, alam niyo yung dihar, naalala niyo, yung sasabihan niyo yung asawa niyo na hindi ako makikipagtalik sa'yo dahil katulad ka lang ng nanay ko, yun ang dihar. So lahat ng itong tatlo na ito,
Kafaratul yamin, yung jima sa Ramadan at yung dihar. Sasabi, meron daw iba-ibang pananaw dito. Al-jima'u fi Ramadan wad dihar yut'imu sittina miskinan. Wa kafaratul yamin asharatu masakin. So dito, yung dihar pala 60 rin. So yung pakikipagtalik sa araw ng Ramadan at yung dihar parehong 60. Yung kafaratul yamin 10. Labudda min al-ashara kullu wahidin nisfu sa'. So dito sa kafaratul yamin, so bawat isa sa kanila ay kalahating sa'. Lakin fi dihari wa fil wat'i fi Ramadan sittina miskinan. Inano lang pala ni Chef, inulit lang niya. So nisfu sa' ida ajaza anis siyam yut'imu sittina miskinan fi jima'i Ramadan wa fi dihar. Okay, so yun pala yung tinutukoy niyang pagkakaiba lang ng opinion dito. Sa dahilan. So balikan natin ha. Yung dihar at yung pagkikipagtalik sa araw ng Ramadan, ang kafara talaga dito, pagpapalaya ng alipin. Di ba? Kapag wala kang alipin, di ka makapagpalaya ng alipin, magpa-fasting ka ng 60 days. Shahrayn mutatabi'in. Kapag hindi mo kaya, saka ka lang magpapakain. Saka ka lang magpapakain ng 60 na miskin. Whereas, yung kafaratul yamin, 10, yun yung unang parusa niya. Kumbaga. O kung di ka man makapagpakain ng 10 tao, mag-aayuno ka ng 3 araw. Mag-aayuno ka. Pero regardless, so ganun nga. Basta 60 sa kafaratul yamin at yung jima sa Ramadan, 60 para sa dihar at jima at 10 para sa kafaratul yamin. Ida ajaza adis siyam yut'imu sittina miskinan fi jima'i Ramadan wa fi dihar. So yun nga, mauuna yung fasting. Kung di mo kaya, saka lang magpapakain. Pero yung amma sadaqatut tatawu fal amru fiha wasi. Yu'ti wahidin aw akthar sadaqatut tatawu. Pero kung yung pagpapakain ay sadaqa, kasi pwede ring it'am yun, di ba? Papakain ka lang. So wala siyang tukoy kung gaano karami papakain mo, ilan taong papakainin mo. Lawa tawahidun aw ithnain aw akthar aw akal ma fiha tahdid. So walang limit. 1, 2 o ilan pa ang pwede mong pakainin, inshallah. So lahat ng ito ganito. Ngayon, saan dito mapapaloob naman yung it'am ng fidya at ang it'am ng hindi na pag-ayunuhan na utang, inabutan ng susunod na Ramadan? So ganun din ang mangyayari. Kung ilan yung araw na yon, kumaga 30 na Ramadan, na fidya, yun din. At kung ilan yung utang mo, yun din ang ibabayad. Ngayon, dito sa sinasabi dito ni Sheikh Rahimahullah, sa 60 na miskin, ibig sabihin, pareho itong magiging mapapahintulutan. So 60, ipunin mo yung 60 katao, pakainin mo sabay-sabay, pwede. O, kumbaga, isang tao, papakainin mo ng 60 days, pwede rin, inshallah, pagdating sa mga usapin na ito, alhamdulillah. Kasi putol yung sagot niya dito eh. Putol yung sagot niya. Kasi baka din to, yung kinuha lang din sa kanyang fatwa. At hindi na nabanggit yung tungkol doon sa fidya at yung yung pagbabayad ng merong it'am. Pero dito ang mahalaga, natukoy kung ilan. At syempre kung kumbaga kadar kung paano ito tutuparin, maaari magkakaroon ng iba-iba na paraan, depende sa kung anong madali para sa iyo. Kasi halimbawa niyan, sa lugar mo, may miskin, 2 tao lang sila, mag-asawa. So hindi mo matitipon yung 60 na miskin, di ba? O di pakainin mo sila ng 30 days, o di total nun 60 pa rin. So walang pinagkaiban siya. Siyempre, it'am, nabanggitan natin nung nakaraan,
Hindi ito sa Ramadan lang ha. Inakala kasi ng mga tao ang itam ng fidya at iba pa pang-iftar. Hindi kondisyon ng mga ito ay pang-iftar. Pwede itong ipangpakain kahit sa iba pang mga araw, inshallah. Gawin itong agahan, pananghalian, hapunan, merienda, walang problema inshallah. Basta ang value o halaga ng pagkain ay kalahating sa. Kalahating sa ng katumbas nito ay mga 1.5 kilo ng bigas. Kung sa pera, magkano bang bigas ngayon? Mga 40 pesos, yung maganda-ganda, di ba? So 60 pesos na halaga, inshallah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.